Hi everyone! Hello mga katarot! Ang topic natin for today is ang pick a card, no? Since meron po tayong bagong release na video na for May 4, today the 7th. So, ang topic ngayon is kamusta na kaya itong taong sumalbahe sa iyo, no? So, let's shuffle the cards first. Alright. So para po magkaroon tayo ng mga choices kasi mukhang pare-parehas naman siya, di ba? So equally divided. Para makatulong, lagyan natin ng, kumbaga, kakaiba sa kanila to separate, no? Meron dito tayong mga coins. Ito ang 5 peso coin for the first card. Ang 10 peso coin for the second card. And ang 20 pesos, no, na coin for the third card. So kung feeling nyo nakikiusap sa inyo ang card na ito ang inyong pipiliin, no? Kung feeling nyo itong card na ito ang nakikiusap sa inyo, ito po, so goes with the number 3, no? Siyempre, magsisimula muna tayo sa deck 1, no? There's always be number 1, sabi nga, no? So, deck number 1, ito po ang inyong card. Magsimula na po tayo. So, deck number 1. For those of you who's new to the channel, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, no? Comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, meron po tayong reading dun sa kabilang channel, which is our international channel, Babaylan TV. So, nagla-live din po tayo doon, no? Kung gusto niyo sumali sa live sessions, nandun po yun sa kabilang channel. Kung ayaw nyo naman po sumali sa live at meron kayo mga kakatanungan, no, dito po sa comment section sa channel na ito, as long as it is answerable by yes or no, go ahead, drop nyo yung question nyo. So magsimula na tayo ngayon, deck number 1 or pile number 1. So ang nakikita ko dito, wala itong kasama, no? Whether it is nanalbahe sa inyo ng relationship, ng utang, what else? Nagsinungaling, siniraan ka, it doesn't matter as long as ginawan ka ng masama, no? Ang nakikita ko dito, mas pinipili niya muna ngayon na manahimik, no? Mas pinipili niyang umiwas sa tao kasi wala namang, nakikita ko dito, wala na masyadong taong nagtitiwala sa kanya, no? With the temple of my body, I feel like siguro meron siyang joint pain. As of the moment, meron itong mga sakit, no? Kinarma ba? Well, I feel like there is. Kasi kung ikaw yung taong dating nilalapitan, no? Or jolly ka sa tao, feeling ko wala na siyang naloloko ngayon. Kung buhay, relasyon naman ito, no? Kung romance, nakikita ko napaka-single niya. And I feel like, katulad ng sinabi ko, feeling ko may sakit siya ngayon, no? Either may pilay, no? I feel like there's something about sa kamay, either eczema, what else? May pilay yung kamay, may cut yung kamay. Yun ang mga nakikita ko. There's something about dun sa kamay niya, baka namamanhid, hindi masyadong makagalaw, what have you, no? At ang nakikita ko nga dito, hindi siya masyadong nilalapitan. I hope hindi naman pinandidirihan, no? Kasi masakit naman yun sa feeling, pero we'll never know, no? Kung deserve naman. Deserve talaga. Pero nakikita ko dito is talagang siya lang muna ngayon to a point either na pinalayas siya sa inuupahan niya or pinalayas siya ng family niya, no? Yun yung nakikita ko.
I think na pumunta ito sa ibang lugar para makapagsimula muli. Pero ganun pa man, bitbit niya itong mga burdens, no? Bitbit niya itong mga katulad ng sakit at saka yung konsensya ba, no? With the Ten of Wands, the Star, and the Two of Wands. Naku, ang nakikita ko dito, parang hirap na hirap to sa either mobility, no? Mobility, which means hindi lang to sa kamay, sa paglalakad, yung mobility niya is parang andahan-dahan niya maglakad, hinang-hina, laging hapo, no? Kasi siguro sa dami ng mga pinagdadaanan niya ngayon, walang nagtitiwala nga sa kanya. With the stars in here, so parang sinayang niya kasi. Look at the star, what is the star is doing in here, no? Ang dami niyang nakukuhang abundance dati. Pero parang tinatapon niya lang, sinasayang niya lang. Abundance may mean literally money. It can also be literally your peace of mind, no? Pwedeng energy ng iba. So I feel like this person is also an energy vampire, no? What we called an energy vampire is a person na parang walang ginawa kung hindi. Pag, alam mo yung pagkasama kanya, talagang inuubos niya yung energy mo. Inuubos niya yung, kumbaga, yung lakas mo, yung um, mind, no, soul, yung ibig sabihin natin yung buong pagkatao mo. Hanggang umuwi ka, wala ka namang problema, pero pagkasama mo siya, parang ang bigat, no? Parang binigay niya sa iyo yung problema. Ngayon, instead of ikaw lang, kung ikaw lang to, okay ka naman. Pero since nakasama mo siya, no, nakuha niya yung energy mo kasi nagpayo ka, siya binigay niya sa iyo yung problema mo. Ngayon ikaw, baka iniisip mo ngayon is, nung mga time na yun, baka mangyari sa akin to, no, napapraning ka naman. So yun yung tinatawag nating energy vampire. Yung peace mo, kinuha niya. Ngayon, yung burden niya, binigay niya sa'yo. No? So nag-exchange kayo ng energies. You know, sometimes really, ito kasi yun no? When it comes to spirituality, kaya minsan sinasabi din natin na piliin mo yung kasama mo or piliin mo yung kaibigan mo. Dahil dumadating talaga sa part na nagkakaroon ng mga ganitong exchanges of energy. Hindi lang siya, basta kasabihan ng matatanda. Ito yung sinasabi nga natin na when it comes to spirituality, when it comes to giving out something, especially yourself, your energy to someone, doon lumalabas yung sinasabi natin, ayan, no? Nakapagbigay tayo ng ganda, liwanag sa iba, na-absorb natin yung dilim nila, okay sana kung kaya nating i-recharge. That's good. If that's, your path, then you are a healer. You are a miracle worker. No, pero katulad nga sinasabi natin, lahat ng taong mapagbigay, meron din naman siyang limitations, di ba? Lahat din naman ng doktor, kung healer ka, sabihin natin doktor, hindi rin naman sila, although marunong silang gumamot, pero hindi ibig sabihin nun, exempted sila, no, sa sakit. So, nagkakasakit din yan. Dumadating din kahit ang teacher, no, nauubusan sila ng knowledge, kaya minsan nagre-research din sila. So, you know what I mean? So, yung sa'yo, naibigay mo lahat, ngayon ikaw, drain na drain. With the Sun, the Eight of Cups, and the Fool card. Oh. So, ang nakikita ko dito parang pinanghihinayangan niya, no? Madaming taong nagtiwala, madaming tao sana pwede niya ngayong lapitan. I think magsisimula to as a different person. Pero yun nga no? How can you be so happy or how can you sleep at night kung alam mo meron kang mga taong nasagasaan, meron kang tao. Actually, isa ka sa iniisip niya. Hindi lang naman ikaw yung taong nagawa nito ng masama. I feel like once na nakapagbago na siya, babalik siya, no, maglalakas siya ng loob with the Fool card, to present themselves and to probably tell you na
I've changed. Sorry sa mga nagawa ko, no? Ah, isa ka sa pinanghihinayangan, no? For a few numbers of you, kung dito yung romance, no? Kung romance ito, yung probably ex mo na sinalbahe ka, no? Siguro iniisip niyo ngayon, ano kaya kung ano pa kami, no? Nasaan kaya kami ngayon summer? Ano kaya yung ginagawa namin ngayon? Or in the future, baka may anak na kami, no? Kasi binigay mo lahat eh. You place the person in a pedestal, no? I think like sobra-sobrang tiwala ang binigay ninyo dito sa taong ito, no? Kaya ngayon parang ang sa kanya is yung balik naman sa kanya sa dami ng taong nagtiwala. Ngayon wala siyang pinagkakatiwalaan. I feel like no, sa ngayon ang gusto lang nito is makapagbagong buhay at makakilos ng normal. Pero I'm not sure yet kasi with the full card, the full card can change, the full card may be on the edge of the cliff, pero hindi pa siya gumagawa ng action. There may be some bravery in this person to jump off the cliff or to either back out. There's no movement yet, no? So, ang sa kanya, nandun pa ako sa cliff, either ang gusto ko lang ngayon makapagsimula muli, it's either makapagsimula muli to make things for the better. One of the reason here is, yung kumbaga yung dating tahol, no, nung past would make them fear to jump off the cliff or baka pupunta lang ito sa ibang lugar para makapanloko ulit. Pero either way, nagpapalakas siya ngayon dahil meron siyang karamdaman. So ito ang iyong reading for now. Pile number 1, no? So let's go ahead and click the pile or go to pile number 2. Again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and let me know. And mag-comment po kayo kung kayo meron mga katanungan as long as it's answerable by yes or no. So maraming salamat again, pile number 1. Pumunta na tayo sa pile number 2. Ayan. Pile number 2. So for those of you who's new to the channel, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and let me know. No? Doon po sa mga gusto ng dalawang reading sa akin, meron po tayong kabilang channel, which is our international channel, that is Babaylan TV. No? So nagla-live din po tayo doon. So para kung meron po kayong mga katanungan, pwede niyo po tanong sa kabilang channel, you're very much welcome. No? Kung hindi naman po kayo catch up sa time dun sa Babaylan TV, no, pwede po kayo magtanong dito sa video na ito. So at the comment section, no, mag-comment po kayo, no? So tingnan natin, as long as it's answerable by yes or no. No, pile number 2, magsimula na tayo. The child you was meant to be downcast pride and pride in a cage. So, tingin ko is parang so far, no, either nagtatago, hindi lumalabas, no. Hanggang ngayon is napakatigas pa rin ng mukha nitong taong to, no. Hindi siya lumalabas kasi alam niya marami siyang atraso, no. And I feel like yung pride nito na parang downcast pride, yung parang hindi deserve naman nila yun eh. No? Kumbaga madaming galit sa mundo ito na pinasa niya lang, kumbaga pinasabog niya sa iba. Unlike the other person on the pile number 1, may pagsisisi somewhat. Ito, ang tigas ng mukha, no? With the child you was meant to be. So parang ang inaano nito, either ang ginagawa nitong dahilan, kasi bata naman ako, kasi isip bata ako, or baka ginagawa niyang dahilan na meron akong mental illness, no? So, madami itong rason, pero deep inside, alam niya yung totoo. Alam niya yung ginagawa niya. At sobrang alam niya yung ginagawa niya, dahil alam niya rin kung paano lulusutan, no? Baka nagbabaliw-baliwan, no?
I think yung for a few numbers of you na pumili dito sa um, pile number 2, I think dinala ito sa preso, no? Yun ang naging reason niya, no? Merong mental illness, ganyan. So, I don't think that this is going to be, meron tong remorse. I also feel the narcissistic in this. Again, kung sino man itong sumalbahe sa'yo, whether it is romance, finances, career, friend, what have you, it doesn't matter. I feel like um, parang parang may dream to, no? Parang alam mo yung sa tinatawag nating yung pelikula, yung Pangarap Kong Hold Up, no? Parang pinangarap niya talagang manloko ng tao. So kumbaga, hindi maganda yung background, no? Sorry for the word kung nagja-judge tayo, no? Pero kasi, sino ba naman ang matinong tao na mangarap para makagawa ng masama? No, meron tayong mga bagay na dumadating sa buhay. We're not perfect. Baka nandun tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating mamili between the good and evil, no? Pero dumating sa part na siguro nakakakuha tayo ng chances to choose the lesser evil but still evil, no? Na nakakagawa tayo ng masama. Pero ito, downright, no? Parang sinabi niya talaga, alalaki kung ganito. Talaga ba? So, meron siyang nakikita siguro from the past of influence, no? Na maging ganun. Again, hindi natin gina-justify yung bad, yung good. Ang nagiging totoo lang tayo dito, no? Kasi wala naman taong perfecto. Each and every one of us nakagawa ng somewhat, no? Either blessing or learnings, no? To other people. With the Ace of Pentacles, the Chariot, and the Two of Pentacles. I feel like itong taong to, whether it is romance, finances, career, what have you, is more of um, nanghiram ng pera, ng utang, no? Uh, ang nakikita ko nga dito is more of parang nangako, no? Nangako na babayaran, nangako na ibabalik, pero tinakbuhan, no, with the Chariot. I also feel like ito yung mga tao na parang sinasabi natin na uh, yung mga toxic dun sa social media nang hiram tapos ipang propose, pumunta sa ganito, no, nag-travel sa ganyan, kumain sa ganito, pero hindi. Pagdating ng bayaran, nagdadalawang isip na. Instead of magbayad, no, iniisipan nila yung magyabang, no. Ang nakakita ko dito is also, I feel like gusto nyo itong maki-reconnect sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha, no, na manghihiram uli, no. Ganun walang puso, actually, no. Yung reason nito, kaya ito lumapit sa'yo, kaya ito nakipag-friendship sa'yo, is because nakikita niya na mabait ang puso mo, no? Na kaya niya somehow i-manipulate. And we have a contribution on this kasi we allow the person to dahil sa sobrang tiwala naman, no? So with the Ace of Pentacles, nakapanghiram siya. Actually, katulad ng sinabi ko, parang walang puso, no? Yung motives niya sa'yo is hindi kasi klaro, no? Wala siyang kumbagang iniisip kundi ang sarili niya lang, no? With the Strength card, the Three of Swords, and the Ten of Cups. So I feel like tinataguan ka talaga dito, ayaw makipag-usap, to a point naka-block ka pa, no? The nerve, no? So ang laking panghihinayang kasi ito yung sinasabi natin na sana ginastos ko na lang, no? There is something about money in here. Hindi lang time, energy, effort, pera talaga ito. Pwedeng isang malakihan. Nakikita ko siguro is pinaniwala ka, no? Na either
mahal ka, or either care siya sa'yo as a friend, no, as a tao. Pero ang nakikita ko talaga dito is more of wala siyang remorse. Um, Ito yung mga taong pwede nating sabihin na nakakagawa ng crime tapos hindi pinagsisisihan dahil yung pusa niya is hindi built. So parang ito yung taong to is parang walang soul, no? Kumbaga, so ano ba yung mga taong or sinasabi nating taong walang soul dahil kinuha na is more of, on the darker side, di ba? Na ganun siya. Wala din siyang plano. Feeling ko kahit may pamilya na to or magkakapamilya, hindi siya magbabago dahil sa, kumbaga yung pagkakapal ng mukha niya is naka-embed na. No? Pinanganak pa lang siya ganun na. Ganun nakakapal yung balat niya. So, walang chance magbago, nagtatago, pero nandyan lang sa paligid, no? Naka-block ka or nag-change ng, status or naka-online pero um, naka-switch lang siya sa offline. Merong probably a dummy account, pero ang nakikita ko dito, wala siyang balak humingi ng tawad. So, nasa sayo na yun, no? Kung pinatawad mo na siya or hindi. Pero, we need to choose peace in every or forgiveness, in every situation, not for the person but for ourselves, no? So, this is your reading pile number 2. Again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. So, love and light, namaste. See you on the next live or next reading. Start na tayo sa pile number 3. No? Pile number 3. This is your card for the 20 peso bill, no? Coins actually, it's not a bill. A bill is a paper. The 20 peso coin. Ayan. So, pile number 3, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions, dun po yun sa kabilang channel. Kung gusto niyo ng dalawang reading po mula sa akin, doon din po yun sa kabilang channel, Babaylan TV. Ngayon, kung ayaw nyo naman po umattend ng live sessions, dito po sa comment section, pwede kayong magtanong ng yes or no. As long as answerable siya by yes or no. So, pile number 3, simulan na natin. The triumph of lies, masquerade, and addicted. So, I feel like itong taong to, walang, kumbaga, meron siyang bisyo. It could be substance abuse, no? It could be what? Gambling. It could also be what? Alcoholic, what have you. No? There's actually substance in here that this person is taking right off the bat. Parang pinipinpoint niya dito, hindi lang ito sakit, no? Kumbaga, pinili niya manira ng buhay ng ibang tao para sa makamundo niya. Sex addiction can also be, an illness and kind of a choice, no, at first. The masquerade, I feel like, itong taong to sobrang unyago, napakagaling makibagay, napakagaling sabihin natin, makipag-usap sa tao, kaya niyang makiblend, kumbaga, no, sa mga tao sa paligid niya. Pero lahat ng namumutawi sa bunganga nito is lahat kasinungalingan. Pag binuksan mo hinila mo yung dila niya, makakita ka ng garden kasi ganun kabulaklak ang dila nitong taong to. With the 6 of Wands, the Wheel of Fortune, and the Hermit. So lahat ba is, that includes monetary? I feel like each and every deck is nandoon yung money, because the Wheel of Fortune, hindi lang ito basta savings. I feel like, buong dugot pawis ang kinuha nito
For a few numbers of you, ginamit nito either yung knowledge or ito yung edad, no? Let's say knowledge because I'm a part of, meron akong idea how the business works. So, ipinitch ko siya sa'yo, tapos, since wala ka naman masyadong alam sa idea, na, kumbaga, na-amaze ka doon sa learning, sa wisdom ng tao. So, nakuha niya yung tiwala, no? When it comes to romance, nakita ko naman na parang babait-baitan, no? Pwede pang sabihin natin ginamit pa ang simbahan, no? Ang Facebook nito parang palaging naka-Bible verse, post, pwedeng nasa kung anumang religious sect niya or pwedeng sacristan, what have you. I feel like ginamit niya ang wisdom or age, no, talaga to collect abundance from. With the 6 of coins, the 9 of coins, and the 5 of swords. So I feel like kung sino man ito is talagang binibigyan niya ng what? Somehow binibigyan, kumbaga, kumuha siya, binibigay niya lang yung interest so far. Ngayon, tinakbuhan na, kung this is a scam, I feel like pinasaya ka lang niya sa una. Pero, ang totoo niyan, pera mo rin yung sinasahod mo. Tapos biglang nawala. So ngayon nagpakasasa. Ang nakita ko dito with the 5 of swords, parang sinabi niya, ay, nawala na, lumipad na. No? So parang umalis ka, luhaan, no? Tapos siya nakangiti kasi, kumbaga, hindi pa man nagsisimula yung laban, no? Tinapos niya na, walang nagawang laban, pero handang-handa siya, no? I think that this person is intellectually, let's say, capable of doing things, no? And I feel like meron ka namang nakuha somehow, pero hindi mo na makukuha yung buo, no? Wow, I feel like this person is a hustler, no? Kung meron mang tao na pinakamasama dito, it's the 2 and the 3, pile number 2 and 3. Siguro ang pinaka lang dito is yung pile number 2, no? Kasi no remorse. Pero itong pile number 3, they know what they're doing. It felt like choosing the lesser evil kasi binigyan ka rin naman niya ng part which is pera mo rin, no? Parang for them, they're justifying what they are doing. So, it could be pera mo, it could also be bakit sumaya ka rin naman sa akin when it comes to relationship, no? Kung relasyon naman to, madami kang nga naibigay pero pinasaya rin naman kita, no? What I am seeing in here is hindi mo inaasahan na itong taong to is magiging backstabber, no? Pwedeng kinuwento ka rin niya sa iba, no? Pero pagdating sa iba na ang kwento, so parang ang galing nitong mambaligtad, no? So, ito ang iyong reading for now. Pile number 3. So again, maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusupport sa channel. Para po dun sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know. Love and light. Namaste and see you on the next live or next reading. Goodbye.